natatandaan niyo po yung vision na nilagay sa atin ni Lord. 16 na taon na po nakakaraan. Amen. Ano po yung vision na ibinigay ni Lord sa church natin? Our hearts, our desire to see the nation worship Jesus. Tingko po kasi na-expect na ako rin po yung magtuturo ngayong umaga. Kahit isa sa nilagay ni Lord sa heart ko, itong verse na to. Siguro bago ako mag-umpisa, mag-pray po muna tayo. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Naniniwala po ako na may dahilan ka, Panginoon, kung bakit po kami naririto. Kung meron man kaming mga bagay na hindi nagagawa para sa iyo, this time, Panginoon, we pray, O Lord, na pagliwanagin mo ang mga puso't isipan na magawa po na yun, Panginoon, yung nais mong ipagawa sa bawat isa sa amin. Lord, kung naging matigas man ang aming ulo, naging hardened man yung heart namin, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. At sa umagang ito, Panginoon, nawa, Panginoon, makatch po namin yung vision, yung heavenly vision na ibinigay mo sa iyong mga anak. Lord, salamat po at nagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa. This we pray in Jesus' name. Amen. Yung vision po, yung our hearts, our desire is to see the nation worship Jesus. Hindi po ito nakapaloob sa loob lamang ng ating iglesia. Okay po? Ibig sabihin po, ang church po ay talagang gustong utusan ni Lord na ang bawat tribes, ang bawat town, ang bawat nation ay mag-worship sa Kanya. Kaya lang, hindi natin ito magagawa kung mag-i-stay lang tayo sa loob ng church. Amen? Nakukuha niyo po? Ibig sabihin, tayo po ay inutusan ni Lord na lumabas at ibahagi ang salita ng Diyos kasi kung hindi po tayo lalabas, hindi po natin makikita yung vision na ipinakita ni Lord kay John the Beloved na someday nakikita niya ni Lord na ang lahat ng bansa ay nagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kuha niyo po? Amen. Gusto niyo po bang makita ang bawat bansa na nagpupuri sa kanyang pangalan? Amen. Kaya lang, sa Bible, dahil nga po meron po isang propeta dahil matigas ang kanyang ulo, nagsuffer po siya ng napakaraming consequences, ibig sabihin, maraming kahirapan dahil sa ayaw niya sumunod, naranasan niya to. Pero, dahil sa inayos ni Lord yung puso niya, nangyari yung gustong ipagawa ng Lord sa buhay ng tao ito. Pero bago ko po ito i-share sa inyo, isa sa napakinggan ko po nung re-encounter ng last Saturday, ay yung heavenly vision na kung saan isasend tayo ni Lord hindi sa mga walang sakit. Ibig sabihin, isasend tayo ni Lord doon sa mga taong may karamdaman. Ibig sabihin, pwedeng makasalanan, maraming depresya, kasi ibig ni Lord na maipakita niya o maipakilala niya ang kanyang sarili sa buhay ng mga tao ito. And pag nakilala nila si Lord, doon lang natin makikita yung mga tao ito na pwede pala silang sumamba at magpuri sa ating Panginoong Jesus. Ang isa po sa nakita ko po rin, natutunan ko yung turning niya, yung makasalanan, magiging holy siya, yung sabi po rito, I am sending you to them to open their eyes and turn from darkness to light. Yung bang kadiliman, papunta sa kaliwanagan, and from the power of Satan, to God. Alipin dati ng bisyo, alipin dati ng kasalanan, pero ngayon, katulad nating lahat, wala na tayo sa pagiging alipin na yon. Maring yung iba sa atin dati, alipin tayo ng sugat, alipin tayo ng sigarilyo, alipin tayo ng alak. Pero ngayon, nakilala natin ang Panginoong Yesus, lahat ng kadilimang yon ay nawala sa ating buhay. Amen po? Meron pa po ba rito umiinom? Tubig na na. Sigarilyo? Wala na. Shabu, lalong wala na. Drugs, diba? Pwedeng medicine.
Ibig sabihin, mula doon sa pagiging kadiliman, pagiging chismosa sa salita ng Diyos, di ba? Dati, lagi kang maring naninira ka ng kapwa, pero ngayon, ipinagpe-pray mo na itong kapwa mo. Di ba? Yun yung from darkness to light. From power of Satan to power of God. Diba? Yung mga taong ito naka-receive ng forgiveness at kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Napakaganda po teaching and truth. Nung napakinggan ko po ito, mineditate ko po ito at sabi ko nga, Lord, talagang ito pala yung dapat namin gawin. Although alam na natin, ito yung dapat na vision natin na parang makita natin ang mga tao na nag-worship at sumasamba kay Lord. Ano po yung vision natin? To win souls and make disciples. Sino po rito yung nahihirapan? Doon po, sa vision na yun. Salamat po, ako lang. Napakahirap po na sundin yung vision na to. Pero kailangan nating sumunod. Kasi ito po yung commission na ibinigay ni Lord sa Matthew 28 verse 18 to 28, 19 to 20, parang ganoon po. Natatandaan niyo po yun? Nung umakyat po si Jesus sa langit, sa heaven, ano po sabi ni Jesus? Bago po siya umakyat, humayo kayo at ipangaral ng mabuting balita at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng aking mga inuutos. Kung wala pong hahayo, kung wala pong humayo nung una, wala po tayong lahat dito. Kaya po tayo naririto ay merong humayo at nagbahagi sa atin ng mabuting balita ng Panginoong Jesus. Siguro po, ang dami na ano po. Nakita na po natin talaga ang kahalagahan ng Great Commission. Nakita na po natin talaga na yung vision yung pinakita ni Lord 2,000 taon nang nakakaraan kay John the Beloved. Nakita na natin lahat yun. Ngayon, ano po ang gagawin natin ngayon? Diba? Okay, sige po. Buksan natin yung Bible natin sa Book of Jonah. Siguro, bibigyan ko po kayo ng example kung paano itinuwid o itinama ng Panginoon ang isang taong ayaw sumunod sa Kanya. Si Jonah po ay isang Jew, Israelites, galing sa lipi ni Zabulon, anak ni Amitai. Ang sabi po sa concordance, sabi binabasa ko po, marami po nagbibilib na si Jonah ay ang batang ipinag-pray ni Elijah, na anak po siya ng... Ang nanay niya po, ito po yung lagi nagpapatuloy kay Elijah kapag pupunta sila sa lugar nila, si Sarepta. Namatay po yung anak niya. Nagpunta po siya kay Elijah at binuhay niya. At marami ang niniwala na ito ay si Jonah. At ang pinag-aaralan ko po, kaya pala matigas ang ulo ni Jonah. Bakit po? Kitang-kita naman po natin na si Jonah ay talagang matigas din ang puso. Ayaw niya sumunod kay Lord pagpunta ng Nineveh. Second, isa pa po sa paralelism nila ay hindi lang matigas ang ulo, pareho silang gusto ng mamatay sa gitna ng problema. Doon dumana sila ng problema, sabi niya nila kay Lord, kunin mo na ako. Pareho sila. Ano pa po ang pagkakahambing nila? Marami po pong pagkakahambing, kaya lang pag nasa harap ka pa pala ng tao, nalilimutan mo. Pero, makikita natin yung pagkakahambing nila. Yung impartation ng character ni Elijah ay na-impart niya kay Jonah. Nakuha niyo po? Okay. Ano po ang ginawa ni Jonah nung inutusan siya ni Lord? Siguro basahin po muna natin. Okay, basahin natin ang Jonah chapter 2 verses 2 to 9. Basahin ko na lang po. Nang si Jonah ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya.
Yahweh, nang ako'y nasa kalipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalaliman ng walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Inihulog mo ako sa puso ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malaking alon. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Hindi ko pa ko ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Natabunan ako ng mga yagit. Ako'y nalubog sa ilalim ng mga bundok sa daigdig ng mga patay. Ngunit mula raw ko'y inahon mo ako. O Yahweh, aking Diyos, ang mararamdaman kong mapupukto ng aking hininga, naalala kita, Yahweh, ako'y dumaing. At narinig mo ako mula sa iyong banal na templo, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan ay hindi tapat sa iyo. Ngunit, magpapasalamat ako sa iyo sa aking awit, ako'y maghahandog sa iyo, tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo, O Yahweh, tanging tagapagligtas. Pag pala ang tao dumating sa pinakamadaling na parte ng kanyang buhay, hindi pong malapit ka ng mamatay. Doon pala masasabi mo, Lord, yung mga bagay na ipinangako ko sa iyo, gagawin ko na. Naranasan niyo po yun? Hindi pong parang hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo pinabukasan. Tingin tayo, Lord, parang gagawin mo na. Ito po yung chapter 2. Ayusan po ng puso. Inaayos ni Lord muna yung puso ni Jonah bago siya ipadala sa Ninive. Kasi hindi siya pwedeng pumunta ng Ninive na yung heart niya hindi ayos. Example tayo, kinumission na ni Lord, especially yung mga nag-encounter last Saturday, kinumission na tayong lahat ni Lord para i-share yung heavenly vision. Ando na yung anointing ng Holy Spirit. Inayos muna. Anointing to preach, anointing to heal, anointing to lead, anointing to set the captives free, yung binigay ni Lord kay Isaiah. Ibinigay ng lahat ni Lord. Hindi pwede kasing iset ka ng basta-basta nang hindi muna inaayos ang puso mo. Ganoon ang ginawa ni Lord kay Jonah. Ano po ba yung ginawa ni Jonah? Ito ba yung ginawa ni Jonah? Nung tinawag siya ni Lord, sabi po rito, Jonah ran from God. Nung narinig yung tinig ni Lord, kasi po si Jonah, parang tipong nasa loob lang po siya ng church, ay yung lumabas, very complacent na yung buhay niya, wala siyang problema, paikot-ikot na lang siya, bilang propeta, inutusan siya ni Lord na pumunta ka ng Ninive kasi i-judge ko na yung Ninive. Parang ganoon. O pumunta ka ng isang taong ito dahil may sakit ang taong ito at kinakailangan niya makakilala sa akin. Naranasan niyo po yan? Na minsan pinapadala ka ni Lord sa mga taong malapit na matigok, tiko ba? Mamatay. At namamatay nga. Kasi naranasan ko po eh. Hindi lang 3, 4 na pupunta ka sa isang taong matanda na malapit na mamatay. Namamatay nga. Pero ang maganda, na-share natin yung Great Commission, yung mabuting balita, yung gospel. Kasi yun lang yung kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng lahat. Hindi maililigtas ang isang tao na hindi mo may babahagi ang mabuting balita dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya lahat ng tao na nakakarinig ng mabuting balita ay nagkakaroon ng daan upang isang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Akuha niyo po, kung hindi natin ibubuka ang ating bibig, kung hindi mo ibubuka ang iyong bibig, anong daan ang pwedeng gamitin para ang isang tao ay maligtas? At ang kapangyarihan yon ay ang ibahagi mo at ang ibahagi ko ang mabuting balita ni Kristo. At kung tatahimik tayo, maybe, pag namatay yung tao, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga mo
Napakahalaga po. Napakahalaga natin lahat. Kaya lang, nagiging walang silbi ang kahalagahan natin kapag isinipir mo o itinitok mo ang iyong bibig para sa mabuting balita ni Kristo. At ito po yung problema ni Lord kay Jonah, yung heart niya. Kaya si Jonah po ay tumakbo sa Diyos. Hindi niya ginawa yung kalooban ng Diyos. Sa halip na siya ay pumunta ng Nineveh, siya po ay pumunta sa Tarsis. Tarsis po, sabi nila, parang part po siya ng Spain. Malayo po, ang Nineveh po ay part ng Assyrian. Sa panahon po daw natin ngayon, siya po ay ang bagong Iraq. Ibig sabihin, dito ay pinadala ni Lord si Jonah. Kaya lang, hindi nga po ready si Jonah. Sumakay po siya ng barko, nandamay pa. Kita nyo? Kapag tumatalikod ka sa Diyos, kapag lumalayo ka sa Diyos, sa pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, may nadadamay. Pinakidamay ka na ba? Ako, meron na. Diba? Hindi lang ayusin nila yung puso mo, minsan bibigyan ka pa niya ng hahayaan niyang magkaroon ka ng affliction para matuto kang sumunod. Para matuto akong sumunod. Share ko po ito kasi naranasan ko. Kasi, una, pag mahina talaga ang loob mo, maraming doubt sa heart mo, parang ang hirap paniwalaan yung boses ni Lord na minsan naririnig mo sa heart mo dahil sa doubt. Pero, Papa, tinuruan mo ang puso mo na sumunod sa Diyos kasi kalimitan naman kasi imposible eh. Naranasan niyo yung mga imposibleng bagay na lalagay ni Lord sa iyo ang isang lugar, tapos hindi mo alam kung paano ka mag-i-start, kung paano mo i-share yung Word of God. Minsan yung tapa ko, sabi mo talagang sobrang yaman, na mas mayaman pa sa iyo, na minsan ang galing-galing ng tao, na paano may babahagi ang salita ng Diyos. Minsan, nai-underestimate natin yung sarili natin eh. Pero, sabi nga, huwag po tayong matakot. Si Jonah po, prophet po siya ni Lord, wala po siyang ganoon takot. Talagang ayaw niya lang sumunod sa Diyos. At nung nasa barko na po sila, ano po nangyari? Alam niyo po yung kwento ni Jonah? Amen. Nagpadala po si Lord ng malaking doon, nagdilim ang buong paligid, kasi siya po ay hindi lang Diyos natin, Diyos po siya ng sa katauhan. Lahat po. Nagpadala po siya ng alon. At nung nasa dagat na po, dahil sa takot imagine, dinamay niya itong mga sailors, yung barko, dinamay niya. At dahil sa takot, inahagis nila lahat ng gamit, yung mga kayamanan nila, inihagis nila sa dagat. Ano po pong ginawa ng mga tao? Nandalangin sila sa kanilang mga Diyos, dahil hindi naman totoong Diyos, hindi narinig ang kanilang mga panalangin. Pero si Jonah, peaceful, very peaceful doon sa kanyang tinutulugan. At napansin po siya ng kapitan. At nung napansin siya ng kapitan, bakit ganoon siya? Sabi niya, tinakasan niya, chapter 1 po yan, tinakasan niya po ang kanyang Diyos dahil siya po ay pinapupunta ni Lord sa Nineveh. Yun po. I pray na maranasan niyo po someday, marinig yung boses ni Lord na pinapupunta ka ni Lord sa isang bahay or sa isang lugar para i-share ang mabuting balita. Naranasan niyo na po yun. Sino po yung nakaranas na ng ganoon? Amen. Sana po maranasan niyo. Kung gusto niyo po talaga magpagamit kay Lord, I pray na maranasan niyo mula sa araw na to yung ganoong. Gusto niyo po ba mag-serve talaga kay Lord? Kasi sabi po sa Bible, although mamaya ako po ito i-share, sabi po rito, sabi po rito, you can serve God without loving Him. But you cannot love Him without serving Him.
Imagine, saan po yan, sa chapter 2, kapag naranasan mo magmahal sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka lalabas para mag-serve sa Kanya. Kung talagang mahal natin si Lord, hindi pwedeng hindi tayo magpapagamit sa Kanya. Many times, ilang beses mo nang sinabi kay Lord, Lord, I love you. Nasabi niya na po yan? Wala pa po nagsasabi na ako lang. Nasabi niya na, Lord, I love you. Isang iiyak pa nga tayo, di ba? Taas pang kamay, iiyak tayo, tumutuloy yung luha natin, Lord, I love you. Kung talagang mahal natin si Lord, magpapagamit ka sa Kanya. Di ba? Pwede kang kumanta. Sa example, worship service natin, pwede kang kumanta nang hindi nagmamahal sa Diyos. Pero, kapag mahal mo si Lord, hindi pwedeng hindi ka magpupuri sa Kanya. Hindi pwedeng hindi ka magtataas ng kamay sa Kanya. Hindi pwedeng hindi ka luluhod doon sa room mo, sa kwarto mo, dahil mahal na mahal mo si Lord. Okay, dito sa ating physical realm na lang, pag nanligaw ka, mahal mo ang isang babae, hindi ka makapunta sa kanya na hindi ka na bibigay dahil mahal mo siya. How much more kay Lord? At yun po yung problema ni Jonah. Tinakbuhan niya po yung commission na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Second, Jonah ran from God. Number 2 po, Jonah ran for God. Dito po, nung nakita ng mga tripulante si Jonah, alam naman ni Jonah na siya ang dahilan kung bakit naihagis lahat ng mga tripulante kagamento nila na wasira yung barko dahil na marami na rin siyang nadamay. Nakawa siya sa mga tao. Sabi niya, siguro sabi niya, sige Lord, pupunta na ako ng Ninive. Pupunta na ako Lord ng Ninive. Pero, hindi pa rin right yung heart ni Lord. Yung heart ni Jonah kay Lord. Meron pa rin mali. Pupunta siya ng Ninive for the sake na lang na yung mga nadamay, ma-spare na lang sila. Diba? Dahil sa ayaw mo na nadamay pa yung kapatid mo or whatever, susunod ka na lang kay Lord. Diba? Pero si Lord, ayaw niya ng ganong klase ng service. Ayaw niya ng ganong klase ng paglilingkod. Nais ni Lord, 100% maayos tayo kay Lord. 100%, not 99%. Gusto ni Lord, pag nag-serve tayo sa Kanya wholeheartedly, mind, will, and emotion. Mamahalin talaga natin siya with all our hearts, with all our soul, with all our mind. Bakit po? Sabi ko nga sa inyo kanina, mahirap sumunod sa Diyos. At kapag naandun ka na sa lugar na yon, napakahirap. Wala na pong atrasan. At kapag hindi ka ready, ang tendency pwedeng masahan, yung pwedeng mag-backslide, yung tao na share mo ng salita ng Diyos at maging masama pa siya kaysa dati. Kaya mo maaari, kapag talaga nag-win soul tayo, nag-make disciple, tuloy-tuloy po. Hindi natin bibitawan. Bigyan ko po kayo ng isang example. Sa Tansa po, meron po kami isang member doon na very, na po siya sa drugs. Sinubukan ko po siyang dalhin sa lugar na to. Praise God, naramdaman niya yung love ni Lord. Nag-desire siya na magbago. Iwasan yung barkada.
Kaya lang, hindi naman po habang panahon nandito po siya at nanatili sa ating kalinga, kinakailangan niya rin po umuwi. At doon sa pag-uwi niya, nung nakita siya, kung talaga siya nagbago na, pinuntahan po ulit siya ng mga barkada. Jamming-jamming na naman sila hanggang sa isang araw. Nag-fail po siya. Bumalik. Pupunta ka. Palalakasin muli siyang ng loob. Matutuwa siya. Magbabago. Aalis ka. Babalikan siya ng barkada. Ganon po yung sitwasyon. Ganon po katindi. Yung perseverance na dapat meron ng isang tao kapag naglingkod kay Lord. Kasi winiwin po natin siya from darkness to light. Eh si Satan, from light to darkness, ipilit siya ibabalik sa kadiliman. Kaya kailangan natin ng wholeheartedly na paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung hindi natin pagtsatsagaan ang isang tao, maaaring bumalik lang siya sa dati niyang vision. But God, our God, is a great, great God. Mas makapangyarihan siya kaysa kay Satan na nasa mundong ito. Kaya, kung meron tayong ganong uri ng pag-ibig kay Lord, kahit anong mangyari, hindi mo siya bibitawan. Gigising ka ng maaga para lang ipag-pray ang taong ito. Day by day, hindi pwedeng iaalis mo siya sa isipan mo dahil alam mo, magtatagumpay ka kapag ang taong ito ay nawin mo kay Lord. Ngayon po, nag-aaral na po siya sa TESDA. Marami po siyang course na pinag-aaralan. Pero maganda po ron, unti-unti, hinahango siya ni Lord sa kumunoy ng drug addiction. Kaya, napakahalaga po talaga na ang puso natin ay totoo nagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Yun po yung nangyari. Kaya gustong ayusin ni Lord yung puso ni Jonah. Kaya lang, sa pag-aayos ng ating mga puso, hindi po ito masarap. Masakit po pag inaayos yung puso natin. Iiyak ka. Kasi nga, disobedient ka. Si Jonah, disobedient. Talagang napakahirap. Ipakain ka ba naman sa isang malaking isda? Eh, isda nga, pag hindi mo na nilagyan ng luya, hindi masarap kainin dahil malansa. Eh, yung ilagay ka pa sa loob ng isda. Diba? Yung baho ng loob ng isda, yung acid, yung laway, gaano katindi yan? Baka yung balat ni Jonah, hindi lang maaaring nagsugat-sugat. Kaya nga, yung time na yun, gusto niya nang mamatay. At doon niya na-realize na napalayo pala siya sa presence ni Lord. Ngayon, run for God. Sabi po rito, sin was the cause of the suffering and loss which the sailors and the owners of the ship. Yung kasalanan na naging dahilan, yung disobedience ni Jonah naging dahilan kung bakit na-loss yung ship, nag-suffer yung mga sailors, pinarusahan si Jonah. Nakit Jonah po lahat. Kaya nga po, yung prayer niya, hinanap niya yung process ng Lord at doon siya nagsimulang sumunod kay Lord. Number 3 po, nung na-realize ni Jonah yung kanyang pagkakamali, Jonah ran with God. Isinama niya na ang Diyos. Nabago na yung puso niya. Lumuhod na siya doon sa loob ng isda. Grabe yung nangyari kay Jonah doon sa loob ng isda. Kaya nag-decide siya, sige Lord, wholeheartedly susunod ako sa iyo. Magkasama tayong pupunta ng Ninive. Alam niyo po ba kung anong klaseng tao meron sa Ninive? Proud, idolatrous, ano pa po? Sobrang sama. Like Sodom and Gomorrah. Kaya lang sa Sodom at Gomorrah,
Walang makitang righteous si Lord para ipadala niya, para baguhin, para balaan ng Sodom at Gomorrah. Kahit isa. Samantalang sa Ninive, merong isang Jonah na pwedeng magsalita sa kanila. On that time, so sobrang samang tao, imagine umabot sa langit yung sama ng Ninive. Nung umabot po sa heaven, ayaw ni Lord na wasakin basta-basta ang Ninive. Bakit po? Kasi ang gusto po kasi ni Jonah from the very beginning, parusahan ng Ninive kasi kalaban ng mga Israelites ang Assyrian pinapahirapan sila nito Pero hindi makatch ni Jonah yung heart ni Lord. Hindi makuha ni Jonah yung heart ni Lord. Ano ba yung heart ni Lord? Sa 2 Peter chapter 5, that no one should perish. Second, sa Genesis, si Lord ang creator ng tao. And imagine, sa lahat ng creation ni Lord, ikaw ang pinakamahalaga sa Kanya. Kasi siya ang gumawa sa iyo at siya ang nagmamay-ari sa iyo. At ayaw niya na ang bawat tao ay mapahamak. Ayaw niya na ang bawat tao ay mabuhay sa kapamahakan na hindi nila narinig ang mabuting balita ni Kristo. Yun ang dahilan kahit anong sama ng tao, gusto ni Lord na siya ay maligtas. Kaya lang si Jonah, ayaw niya kasi kalaban ng Israel. Pero yung heart ni Lord, kaya gusto niya maligtas, siya ang nagmamay-ari sa lahat ng bansa. Second, our vision, our hearts, our desire is to see the nation worship Jesus. At hindi sasamba ang mga tao yan sa Diyos kung hindi nila makikilala ang Diyos. Hallelujah. Ito po yung prayer ni Jonah na po. I find myself in difficulty. Talagang nakita niya yung sarili niya na nandun sa gitna na pwede siya mamatay anytime. Pag nandun ka na, iiyak ka talaga. At sasabihin mo ko, Lord, forgive me dun sa mga pangako ko sa'yo na hindi ko nagawa. Yung time na sa akin ang nangyari, yung time na magkamaga yung tubod mo, dalawa. Yung bawat taong dadalaw sa iyo, umiiling. Parang iniisip nila, wala nang pag-asa itong tao. Yung mga hirap na yun, na hindi mo alam, gusto ayusin ni Lord yung character mo, yung buhay mo. Merong binabago si Lord sa buhay mo na ayaw mo magbabago. Yung affliction na yung kaparaanan pala ni Lord para mabago yung character mo. Ayun. Siguro kaya ako nandito ngayon. Nasa tansa, nagtutulog din ng Bible study. Kasi nung tayo na yan, sige Lord, magsaserve ako sa iyo. Yung buhay mo, hopeless na, parang wala ka ng pag-asa. Ang dami mo ng doktor na pinuntahan. Hindi naman ordinaryong hospital na yung pinupuntahan mo. Yan, walang magawa yung doktor. Diba? At doon, ang intention lang pala ni Lord, ayusin yung puso mo. Kasi hindi mo kaya sumunod kung hindi ayos ang puso mo. At
Kapag naayos ni Lord yung puso natin lahat, maliit ang church natin dun sa Tanzania para pagdala ng maraming kaluluwa. Kailangan natin ng maraming pastors and missionary to fulfill the Great Commission. Our hearts are desired to see the nation worship Jesus. Kailangan kasama natin ng Diyos sa pag-win natin ng soul. Kailangan ayos ang puso natin kapag sumunod tayo sa Great Commission. Kapag hindi, tayo rin ang mahihirapan. Kasi, hindi ko na po tatapusin to. Nung time na ipangaral na po ni Jonah yung gospel sa Nineveh, tumanggap po silang lahat kay Lord bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Nagsisi po sila sa kanilang mga kasalanan. And even the kings, bumaba sa trono niya, nagdamit ng sako, nag-ayuno, at nagsisi sa kasalanan. On that time, nabago na naman yung heart ni Jonah. Kasi gusto niya, i-destroy ang Nineveh. At nung siya, tinatanong niya ang Nineveh, naantay niya yung pagwasak ni Lord, na mainit po. Ano pong ginawa ni Lord? Nagpatubo po siya ng halaman, di ba? Tuwan-tuwa si Jonah dahil naging na-refresh yung buhay niya. Pero hindi niya alam. Tinuturuan ulit siya ni Lord ng that time. Kasi kinabukasan, sa pamamagitan ng isang puot, pinatay ni Lord yung halaman na sinisilungan ni Jonah. Hindi niya alam, may itinuturo ulit si Lord sa kanya. May inaayos ulit si Lord sa kanya. Yun ang napakaganda sa ating Panginoong Jesus. Hindi naman instantly magbabago tayo. Hindi naman instantly susunod ka agad kakagad kay Lord. Unti-unti yung binabago tayo ni Lord. Ang napakaganda kay Lord, kahit anong tigas ng ulo mo, hindi ka niya susukurin. Hindi siya para talo sa iyo hanggat hindi ka niya nababago. Hanggat hindi naayos si Lord ang puso mo, hindi ka niya ikikuhan. Yun po yung nangyari sa akin. 7 years affliction. Hindi ako iniwan ni Lord hanggang sa makita niya ako na muli nag-share uli ng gospel. Ang totoo po, tinigilan ko na rin po mag-share ng gospel. Nung time na yun, siguro mga 1990 at 2000, tinigilan ko na rin po yun. Nawala na po yung joy, nawala na po rin po yung aggressiveness na talagang kahit sa gym mag-share ka ng gospel. Lahat po yun nawala. And from that time, unti-unti, hindi ko alam, inaayos na rin pala ng Lord yung buhay ko. Pero dahil harden yung heart mo, hindi mo marinig yung tinig ni Lord. Hindi nawala yung problema. Hindi ko sinasabi yung wala akong problema ngayon. Marami pa rin po tayong problema. Pero ang maganda rito, sa gitna ng problema, natutunan mo ng sumunod. Hallelujah, Lord. Yan ang heart ng Panginoon. To see the nation worship Jesus. At ang heart ni Lord, mabago muna tayo para bago natin ma-fulfill yung Great Commission. Kung willing tayong mabago. Sinarili po yung nag-desire na magpagamit niya rin. Tanungin mo si Lord ngayon. Gawin. Talaga bang totoo ito na gusto kong magpagamit sa iyo? Ang tanong, kung nagdi-desire ka na magpagamit kay Lord, ano yung ginagawa mo ngayon? Saan ka busy ngayon? Pwede po tayong yung pumikit at yung po. Mag-pray po tayo.
Hallelujah, Lord. Lord, alam mo na mahal ka namin, Panginoon. Alam mo na gustong-gusto namin mag-serve sa iyo. Gustong-gusto namin magpagamit sa iyo. Pero, dahil nga po, Panginoon, hindi ayos ang aming mga puso. Hindi mo magamit, Panginoon, ang aming mga buhay. Fulfill this great commission tayo. Hindi mo magamit ang aming mga buhay, Panginoon, para mag-go at mag-disciples. Lord, forgive us, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, ipakita mo po sa amin ang totoong kalagayan ng aming mga puso. Baka sinasabi lang ngayon sa aming bibig na mahal ka namin, pero iba ang ginagawa ng aming mga puso. This morning, Lord, ayusin mo po ang puso na iyong mga anak. Upang maging effective kaming magamit mo ang aming mga buhay para mapulpin ang Great Commission. Hallelujah. Ikaw nakakilala ng sarili mo. Walang ibang nakakaalam ng nangyayari sa iyo kundi ikaw at ang Diyos. At kung mayroong mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos na ginagawa mo, ito na yung oras at araw para magpaayos sa Kanya. Maging bukas ka lang sa Lord sa mga ganito. And I believe lahat ng mga tinig, lahat ng mga sugat, lahat ng mga kabigatan, kayang tanggalin ng Diyos sa araw na to para magamit ka niya para sa Kanyang kaluwalhatian. Be sincere. Bakit totoo ka sa Kanya sa umaga ito? Sabi mo sa Kanya, Lord, baguhin mo ang puso ko. Tanggalin mo ang lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Kung galit man niya, kung puot man niya, kung hindi man niya papapatawad, this morning, hayaan mo si Lord na magtagkalan lahat. Lord, patanggal mo lahat kay Lord yan lahat ng yan. And I believe something good is going to happen. Oh, hallelujah, Lord God. Praise your holy name, Lord. Yes, nais kang gamitin ng Diyos. Nais tayong gamitin ng Lord. Pero bago yun, aayusin ka muna niya. Aayusin muna niya ang buhay mo. Para maging effective tayo, maging instrumento para sa Kanya. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you, Lord God. Lord God, don't harden our hearts. So, Lord God, if you hear the words of the Lord, don't harden our hearts. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Continue to heal our hearts, O Lord God. To continue to heal these wounds, O Lord God. Our wounds, O Lord God. Continue to heal us, O Lord God. To be an effective servant, O Lord God, of yours, O Lord God, for your kingdom. Tanggalin mo, Lord God, yung mga katigasan ng puso nito. Tanggalin mo po, Panginoon, lahat ng ito. Alisin mo po ito, Panginoon. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord.
I love you, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago sa iyong mga anak. Kahit ilang beses kayo magkamali, kahit ilang beses po kayo magkasala, nandyan pa rin, Panginoon, ang pagpapatawad mo at patuloy na sa pagsasaayos ng aming mga buhay. At Panginoon, sa oras na ito, kung meron man mga karamdaman sa aming mga puso, Lord God, kung meron man may mga sakit sa araw na ito, Panginoon, hinihiling ko po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, habang inaayos mo po ang aming mga puso, padaluyin mo rin po, Ama, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Heal us, O Lord God. Heal us, O Lord God. Heal us, O Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami sinusukuhan. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami kinikiba. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito. Nandiyan ka pa rin, Panginoon, para kami, Panginoon, ay ayusin, Panginoon. Salamat po, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name, Lord Jesus. We magnify your name, O Lord God. We worship you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. And Lord, salamat po sa iyong kapatawaran. Physically, spiritually, pagalingin mo po ang mga sugat na likha ng nakaraan, ng kahapon. Lord, yung may sama ng loob, I pray, O Lord God, na pagalingin mo po ang sugat na to. Hindi mo rin po, Panginoon, kalooban ang lahat ng ito. Lord, this morning, ibinibigay po namin sa iyo ang aming mga buhay. Ibinibigay din po namin sa iyo ang aming mga kahinaan. Ibinibigay po namin sa iyo ng buong buo ang aming isipan. Ibinibigay po namin sa iyo ng buong buo ang aming mga puso. Patuloy mo po itong baguhin habang po kami ay naglilingkod sa iyo at maging maayos ang buhay namin para patuloy ng maluwalhati ang pangalan mo, hindi lamang sa aming tahanan, kundi sa lugar na aming kinaroonan. Lord, salamat po. Sa iyo ang lahat ng karangalan. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa iyo ang lahat ng pagsamba, pagdakila. Dahil ikaw ang Diyos ng may likha sa amin. Ikaw ang nagmamayari sa amin. Ikaw ang hari namin, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, lahat kami ay susunod sa iyo to fulfill the Great Commission. Father, we thank you. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Brother Hiner. Palagpakan po na ating Panginoon sa mga ng ating kapatid, si Brother Hiner. Salamat po. Yan, si Brother Hiner po ang ating manggagawa doon po sa Tansa Outreach natin. So, meron po tayong gawain po doon. Talagang nakakatuwa po dahil lumalago ang atin pong gawain doon at siya po ang atin pong manggagawa doon na kung saan talagang nagtsatsaga at patuloy talaga na ginagampanan ang tungkulin na pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. And praise the Lord dahil sa napakagandang testimony o ginawa ng Diyos sa Kanyang buhay. Ako po personally din talagang nabibless, natutuwa po ako dahil matagal na rin po kami magkakilala. Year, ano pa ako yan? 1980s na yan, yung mga kami nakakaalam. Mahigit 3 dekada na po. Magkakasama
at nakakatuwa na makita po ang bawat isa na talaga nagpapatuloy at nagpapagamit sa Diyos. Kasi nung unang pong nakita talaga si Brother Henner, alam po talaga yung puso niya sa ating Panginoon. Yung nga sa maraming mga pagsubok na dumaan, narinig naman po natin, di ba yung kwento niya, testimony niya. Pero ang nakakatuwa po doon, nakabalik siya doon po sa talagang pagkatawag ng Diyos sa kanya. At ngayon, naniniwala po ako talagang tuloy-tuloy ang blessing sa kanya at talagang nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At doon po sa mga tao na miniminister niya. Kasi kung makikita po ninyo yung mga tao na namiministeran po niya, lalo na po doon sa tansa, makikita niyo po din yung commitment din po nila. So meron po tayong mga kapatiran doon po sa tansa na talagang dahil sa kanyang buhay, sa buhay po ng mga kapatid natin na pumupunta po doon ay talaga nagtutuloy-tuloy din po sa ating Panginoon. Kaya alam naman po natin, di ba, malapit na po magtuloy-tuloy ang Sunday worship service doon po sa tansa. Kasi ngayon ay once a month pa lang, pero lagi po sila pumupunta doon weekly, meron po tayong gawain doon, may Bible study sila, may cell group po sila, merong prayer meeting, tapos yung Sunday service